Then po mga kabisnes, ay isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes na may minamahal. At mga kabisnes ay maulan, no? Maulan ang panahon mga kabisnes na may minamahal. At ang alam natin ay may bagyo, no? Mga kabisnes. May bagyo kasi ngayon, no? Mga kabisnes. So, dubli ingat tayo sa ating po mga paglalakbay mga kabisnes. Aking kamera ay madumi. Ayan. So, dubli ingat tayo sa ating mga paglalakbay, mga kabisnes, lalong-lalo na sa mga nagmamaniho, no, mga kabisnes. Partikular sa mga nasa malalayong lugar na kasalukuyan ay naglalakbay sa kalsada pa uwi, no. At di natin maiiwasan na ang iba dyan ay masyadong nagmamadali dahil gusto na rin makauwi sa tahanan, ano, sa kanilang mga tahanan. Kanya lang naroon ang katotohanan mga kabisnes na kapag hindi tayo nag-ingat dyan sa kakamadali mo makauwi ay malagay tayo sa alanganin, ano, mga kabisnes. Huwag naman po sana, no? Mag-ingat tayo sa pagmamaniho dahil nga ang panahon ay napakasungit mga kabisnes dahil sa bagyong Nando mga kabisnes namin minamahal. So ingat-ingat tayo sa pagmamaniho. At hindi naman masama kung magdahan-dahan lang tayo mga kabisnes. Po, hindi naman masama kung magdahan-dahan lang tayo. Kaysa naman masyado kang nagmamadali, nalagay ka naman sa alanganin mga kabisnes. At ang ulan ay halos sa maghapon, ano, walang tigil mga kabisnes namin minamahal. Dahil nga sa bagyong Nando. Sa mga nasa panig ng mga lugar na malapit sa ilog, no? Mga lugar na prone sa landslide, mga kabisnes. Kapag kayo po ay binilinan o nagkaroon ng yung ang ating bang pamahalaan, ano, nagbigay ng babala o hudyat na kung kinakailangan lumikas na po mga kabisnes. Huwag na po kayo maghintay na kayo ay malagay sa alanganin, ano po mga kabisnes, dahil siyempre lalo pa katulad nito ngayon gabi, no, gabi na, no, mga kabisnes, ang ulan hindi tumitigil, tapos kayo ay nagmamatigas pa, ayaw niyo pa rin lumikas, no, sa kabila ng napakasungit na panahon ay nagmamatigas kayo. Huwag naman po sana, no, kasi ingatan natin ang ating buhay, lalo pat may mga bata, no. Kung kinakailangan likas na, kapag sinabi ng ating pamahalaan, mga local government, pag sinabing lumikas na, likas na kaagad. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kabisnes sa mga nasa tabi ng yung bundok, no, mga prone sa mga landslide. Pag sinabi ng pamahalaan natin na local government natin na lipat o likas na kaagad. Wag na pong maghintay pa na ano pa man mangyari tuloy, no. Huwag naman sana, no? So, mas mainam na yung naging maagap kaysa yung nagpabagal-bagal tayo dyan sa ating pagkilos, o sabi nga nila patulog-tulog ka sa pansitan, na alam nyo na nga na napakasama na ng panahon, hindi pa rin kayo lumikas. Nako mga kabisnes, at alam na natin na napakarami ng mga pangyayaring ganyan mga kabisnes, na ang iba ay ayaw daw nilang umalis kasi mayroon silang mga kabuhayan dyan, mayroon silang mga bagay na mahalaga. Alin pa ba ang ipagpauna natin mga kabisnes? Yung mga bagay na yan na makikita pa naman natin yan, o kaya yung buhay mo o yung buhay natin, no? Lalo sa may mga bata, no? Diyos ko, huwag naman sana mga kabisnes, dahil napakahirap yung ganun na malalaman mo na lang sa mga pahayagan o sa mga balita na may mga ganitong nangyayari, no? Nadaganan nadaganan dahil sa landslide, yung bahay talagang natabunan ng lupa, yung iba natangay sa baha, yung mga ganun ba mga kabisnes. Napakahirap, sakit sa dibdib yung makarinig ka ng mga balitang ganun, no? Tapos ang lokal na pamahalaan natin ay hindi naman nagkulang sa mga paalala o yung mayroong mga reminders na kailangan nating sundin agad, no? Na pag mag-remind sila, bukas kasi may parating na bagyo, lumikas na tayo agad. Ay, sabi ko nga, wala nang pagtupik-tumpik.
Wala nang patumpik-tumpik, bira agad, trabaho agad, kilos agad. Ano po? Dahil ang buhay ay isa lang, mga kabisnes. Hindi na yan mauulit pa. Ano po? Walang lakad ang buong team ngayon, gawa ng yung dahil sa ulan, no? Maghapon ang ulan, mga kabisnes. So, siyempre, bilang pag-iingat, ay minabuti mo ng buong team, kaya stay at home muna, mga kabisnes. Stay at home lang muna. Iwas muna tayo sa panahon ngayon, gawa ng masungit ang ating panahon dahil sa bagyong Nangdo, mga kabisnes. At yun lang naman ang mga ganap dito sa bahay, mga kabisnes. Sa ngayon, oras ay alas alas 12 na rin pala to. Wala pa, quarter to 12, mga kabisnes. Maaga-aga pa naman, mga business na minamahal. So, yun. At, yan si Dindin, nag-study pa si Dindin. Hello po. Good evening. Nag-study pa si Dindin, mga business. Sa kaldero, nasa loob pa. Sa lamesa pa yan. Ibalik mo na lang yan, nak. Kaya. Ayan po, mga ka-business. Dito na ako, nak, sa taas. Ikaw nang bala mag-asikaso dyan, ha? Tapos, mamaya, dalhan mo ako ng tubig doon sa taas. Alright, mga ka-business, sila ba'y papaya, tulog na, mga ka-business. Yung mag-ina ko, tulog na rin yun doon. Yan. Nag-observe lang din ako sa mga ka-business na sa labas natin. Kasi, mahirap na, mga ka-business lang yun na mahal. Si Mende, tulog na, mga business. Hindi ko na lang kuha na ng camera. So, tulog na yan, mga business. So, dito tayo. Yan. Tulog na rin sila dyan. So, ako na lang. Ako na lang, at saka si Dindin, nag-study pa Dindin. Dahil si Dindin kasi, mga business ay online class kasi yan. Pinapadalhan na lang ng ano yan, yung tawag nito, yung through ano lang, yung sa messenger ba yun, basta may link lang, pinapadala ang teacher para doon sa sagutan niya yung mga dapat sagutan. Then pagka natapos niya ng sagutan lahat yung mga business ay ipapasa niya na sa teacher niya. Kaya yan, at puspusan din ang kanyang pag-i-study dyan. Hindi ko na siya di-disturbo kahit anong ganitong oras. Ano pa yan, nag-study pa yan. Dapat kung marami ang aansiran niya, no? Mga ka-business. So, mga ka-business naming minamahal, yun nga yun, kami ni Mingay kanina ay napagkwentuhan lang din namin yung aming panganay, mga ka-business na minamahal. Dahil nga, siyempre, namimiss din yung ni Mingay, yung panganay namin. Bagaman na noong mga nakaraan ay nakipag-chat din naman. Ang naging ka-chat niya ang kapatid niya si Dodong. Chat sila, kapatid. So, okay naman. Ang buhay niya ay yun pa rin, nagtatrabaho bilang isang call center. So, hindi ko na masyadong inano yung bata, kung ano yung gusto niya sa buhay, no? At malaki na siya hindi naman siya bata pa para pangaralan mo pa. May sapat na isip, no? May sapat na siyang isipan para kung ano yung ikabubuti, ano yung hindi, mga ka-business na minamahal. So wala na akong sa kanya na pangaralan mo pa. Marunong na yun, mga ka-business. Pero hindi maiwasan na mayroon pa rin, sabi nga hanggat buhay tayo, hindi tayo magsasawang magpaabot sa kanila ng
o payo para sa kanila, no? Para sa kabubuti. Wala namang magulang magpayo para ikakasama nila, no? Mga ka-business. Sa akin lang na sana darating ang isang araw na makapasyal siya, ano, mga ka-business. So malay baga natin, no, na bigla-biglang sumulpot, no. Pag bigla-bigla siya sumulpot dito, hindi salamat sa Panginoon Diyos kung mangyari yun, mga ka-business. Ako naman sige, magtrabaho kayo ng magtrabaho. Total naman, ang pagtatrabaho, kailangan talaga sa buhay ng tao yan para sa ikabubuhay nga pero sa akin naman, huwag naman sana makalimot na masyal-pasyal man lang, bumisita man lang, malaking bagay yan sa amin yan. Masyal ka lang ng kahit madalang lang, basta makapasyal ka lang dito, balik ka sa trabaho, walang problema. Okay lang sa akin yan. Siyempre bilang mga magulang, nakakamiss din talaga. Bakit hindi? Dahil matagal ng panahon na hindi ka na-uwi dyan nila. Nakakamiss, namimiss ka ni mama mo. Lalo na si Kia. Namimiss ka ni Kia. Hindi kasi sapat yung chat-chat lang anak kaya lang talaga yung personal appearance, no? Na makipag ka sa amin dito. Kumbaga, kahit sabihin na lang natin kahit sa sandaling oras man lang malaking bagay na para sa amin yun, di ba? Kapag ginawa mo yun, ako, sagad hanggang langit ang tuwa namin, anak. Kapag ginawa mo yun. Wala namang ano naman ang problema kung sasaglit ka sa amin dito, wala namang masama yun. Hindi naman kami galit sa'yo. Naghintay ka lang kami kung kailan ka talaga babalik dito o papasyal man lang, bibisita man lang. Naghintay lang kami. Sabi ko kay mama mo, matyaga naman tayo maghintay. Kaya lang, hindi maiwasan ng mama mo. Alam mo naman ng mama mo, masyadong emosyonal pagdating sa bagay na yan. Mahilig mag-imot-imot. Magugulat ka na lang, nasa kwarto, mag-isa, tapos nag-iniyak-iyak na doon kasi naalala ka. Di ba? Bilang nanay, siyempre, yan ang nagluwal sa'yo. Talagang sadyang hindi maiwasan na ang naging damdamin niya ay gano'n, no? Kaya yun, sana makapasyal ka dito, anak. Malaking bagay sa amin yun na makapasyal ka. Kasino lang yung isang araw nandito ka, o kahit sabihin na lang natin oras lang, okay na sa amin yun. Masilayan ka lang namin, malaman lang namin na okay yung naging yung buhay, makita ka namin buhay, gano'n ba? Ang saya-saya na namin nun, mga ka-business. Kaya pag may time, pasyal ka rito sa bahay. Banding tayo, magpamilya. Pangarap ko kasi magbanding tayong lahat. Nasa labas tayo, saya, no? Di man tayo mayaman, pero magagawa naman siguro natin yun. Magbanding-banding tayo, kasama natin yung lahat. Tayo po pamilya. Pagkatapos, di balik tayo sa trabaho, kanya-kanyang trabaho. Siyempre, kailangan naman talaga natin yung hanap buhay. Wala naman tayong tutol dyan. Pag sinabing babalik ako sa trabaho kasi kailangan, walang problema kasi yun naman kasi talaga kailangan naman natin yun. Hindi naman po pwedeng pag walang bahala yung trabaho, talagang kasama yan. Pero ang ibig ko lang sabihin napakasarap sa puso na meron tayong bonding, ano? Di ba? Miss na miss ka na ng mama mong yakapin. Tapos yung mga ngiti ng mga kapatid mo pag nakita ka, siguro sagad hanggang langit ang kanilang ngiti pag nakita ka. Ay lalo naman ako. Sabi ko sa'yo, nak, wala namang nagagalit sa'yo dito. Naghintay lang kami kung kailan ka uuwi, kung kailan ka magbabakasyon, kailan ka bibisita sa amin dito. Kaya sabi ko, kahit oras lang malaking bagay na sa amin. Kung sabihin mo gusto mong bumalik agad sa trabaho, okay lang. Okay lang sa amin yun. Pero kami, mama mo, bilang mga magulang, hindi maiwasan nga
mag-ano talaga kami, mag-imot-imot kami rito, lalo pat minsan kami lang dito. Siyempre mga bata na sa eskwela, ang kuya ang si Dudong, kapatid mo ay nagsusumikap din yan maghanap buhay. Kung ano-ano na lang pinapasok na pagkakakitaan kasi hindi na muna pumasok sa school, nag-ano na lang, naghanap buhay na lang, nagbabay ansil na kung ano-ano na lang pinasok ng kapatid mo para kumita man lang. Buti nga yung kapatid mo nagsipag sa mga ganung bagay, hindi rin hindi rin tumitigil kung ano na lang ang mga pinagkakakitaan. So sa tulong at awa ng Diyos naman, kahit papaano, kahit pamunti-kunti, ang kapatid mo ay kumikita naman, kahit papaano. Nakakapag-abot-abot din sa amin dito sa pangailangan sa bahay. Kaya ako naman, yun, tuloy pa rin ang aking pagbablog. Yung pa rin ang pagbablog ang pangunahin kong pinagkakitaan ngayon, anak. So sana at may time, no? May isang araw na makakapasyal ka rito. Mga bagay na sa amin. So sa trabaho mo, siyempre, mag-ingat ka dyan. Huwag yung hanggat maaari na, yun lang ang naging payo ko sa iyo noon pa man. Sabi ko nga, sa call center, sabi ko, bago ka pa pumasok sa call center, na ako niyan, nagbili na ako sa iyo niyan. Sabi ko, dyan sa call center ka ako, kailangan matatag ang puso mo dyan. Kasi sa nakikita ko, iba eh. Mga kabisnes kasi ganito yun eh. Sabagay nabanggit ko na ito ng mga dati ko pang vlogs, mga kabisnes, na nung ako'y nasa biyahe pa nga, nasa biyahe pa noon, nauobserbahan ko kasi ang galawan nila dyan eh. Yan sa call center na yan. Naobserbahan ko talaga. Kaya nung umuwi ako dito sa bahay, nabanggit ko yan sa kanya, mga kabisnes, sa panganay ko. Sabi ko na, karon pala yung kalakaran dyan sa mga call center kasi nakikita mo sila mga trabahador na yun. Yun, nagtatrabaho sa ganyan. Nakita ko sila pag bumaba sila sa isang building kasi yung aking napagdeliveran kasi noon, maalala ko yung dito sa may parting Maynila, yun eh. Robinson man yata yun. Robinson na malaki kasi yung building na yun. Sa taas pala, call center pala yun, doon sa taas. Dami nila pag bumaba, sabay-sabay sila. Tapos nag-umpukan sila doon sa isang tabi, sa yung may mga istol-istol ba, may mga nagtitinda ng mga yung merienda, yung mga may nagtitinda ng mga kape, may mga biskuit, may sigarilyo. Ang napapansin ko kasi doon, unang-una ko agad na bungaran ko sa paningin ko, mga kabisnes, yung bang ang mga babae pagkalakas manigarilyo. Sabi ko, grabe, hindi ko rin malburo pa, tapos sunod talaga baka ako sindi naman ulit. Para bang, sa akin naman, naintindihan ko dahil nga ang trabaho nila ay puyatan. So ibig ko sabihin ay ginawa nilang parang iyon ang pinakalibangan nila ba na huwag silang antukin, mga kabisnes. Sabi ko parang iba ang influensya rito. Sabi ko, doon lang sa napag-isip-isip ko lang, sabi ko, parang iba naman ang influensya rito. Kasi parang sila, mga high level na yun, siyempre, yung kumbaga yung mindset nila, mga kabisnes, siyempre nasa computer sila nakababa, di ba? Parang iba ang kanilang mga galawan, sabi ko. Kaiba sila, tapos mga kwento nila, marinig mo na hindi mo maintindihan ano yung mga nila, mga basta sa trabaho nila, sabi ko parang iba ang klaseng trabaho na to, kakaiba. Tapos yun nga na nakikita ko, lakas manigarilyo, tapos sabi ko parang di man maganda ang trabaho yan. Nakikita ko siya, kawabaing tao, gaganda pa naman ang mga itsura, tapos kung makasigarilyo, grabe, malupit. Dinaig pa ako eh, kasi ako dati noon, mga time na yun, naninigarilyo pa ako. Akong sigarilyo ko nga lang ang sigarilyo ko nga lang ito yung ano ba itong sigarilyo na itong kulay puti na fortune na puti, yung mahaba. Samantala kanila
Marlboro Lights, Marlboro rin, mga bigatin ba? Grabe ka ako itong mga ito. Sa pinagtataka ko, grabe nila manigarilyo, lupit. Para bagang sabi ko, ano bang klaseng ano ito? Di, parang nagkaroon ako ng clue, sabi ko, parang hindi magandang klaseng trabaho ito. Yun, di ako nagkamali, mga business, yun ang pinili ng anak kong trabaho. Di nung ano na nga siya, nung nagsabi na nga siya na mag-apply siya sa ganung trabaho, mga business, di ako, nag-remind agad ako sa kanya, sabi ko na, medyo ano ako dyan sa trabaho niya na mukhang hindi magandang trabaho yan dyan kasi batay lang sa mga naobserbahan ko sabi ko hindi maganda kasi nakita ko doon sa Maynila na grabe ang mga babae doon kung makapagsigarilyo walang pakundangan sabi mo tapos mga barkada umpuk-umpukan sila ang dami nila parang hindi magandang sa ano ko lang no hindi ko naman sinabi na mga yung ganung trabaho mga masasama no wala naman akong ano din pero batay lang dun sa aking mga nakikita kasi sabi ko parang hindi ako komportable kung diyan ang anak ko makapasok hindi nga ako nagkamali mga ka-business na baka mamaya makapasok ang anak ko dyan nangyari nga mga ka-business ngayon ito na nga ngayon so hindi nga ako nagkamali dun sa aking mga nakikita mga ka-business na matindi bang influensya mga business na sabi ko hindi ko naman sinabi nga yung trabaho yan ay hindi maganda sa mga bata no kanya lang medyo nasaktan kasi ako dahil gawa ng ang anak ko lang sa ganung trabaho ngayon katulad ngayon yan hindi na nakaisip umuwi yung mga ganun ang iba ng kanyang mentalidad mga ka-business sobrang taas no sobrang taas yung makabagong teknolohiya kakaiba na hindi ko mawari bakit ganun sobrang nila ang ilang isipan yung bang ano bang tawag nito yung mga influencer yung tinatawag ng influencer matindi ang influensya sa mga ganong trabaho mga ka-business tapos ang mga bata ko hindi nakaisip umuwi ang ganon tulad ngayon ng panganay ko magpahanggang ngayon ay libang na libang siya dyan sa kanyang trabaho ganyan mga ka-business kaya sabi ko kung pwede maghanap ka ng ibang pagkakakitaan wag na dyan kumbaga sa akin okay lang yung kumikita tayo ng di bali kakarampot o kakaunti lang basta ang importante na nagsama-sama tayo rito kasi hindi ako komportable mga ka-business hindi ako komportable na dito sa pamilya natin na hindi ka namin nasisilayan araw-araw. Ang totoo, hindi talaga namin pero hindi namin tanggap sa aming sarili na ganun ang nangyayari sa iyo na hindi ka na umuwi. Pero nilakasan ko lang loob ko kasi ayaw ko nga rin ma-stress ako Ayaw ko ma-stress ako. Lalo pat ngayon nagkikipagbuno tayo o nagkipaglaban tayo sa sakit ko. Dinadaan ko na lang sa yun bang nililibang ko lang ang sarili ko wag ako mag-isip ng hindi ko pwede para sa sarili ko na mag-isip ako na kung ano-ano kasi minsan di maiiwasan na minsan napatulala ako bakit nagkaganon samantala yung anak ko mga ka-business ay lang yung taong bahay lang talaga hindi kahit dito yun sa bahay dati hindi naglalabas yun halos hindi mo nga yan mautusan pumunta ng palengke kasi ayaw niyang hindi pa siya mahilig sa yung bang lakwat siya pero nagulat ako na pagdating ng panahon na nakapasok siya sa ganong trabaho
nag-iba ang kanyang isipan. Ang kanyang mentality, nag-iba yung kanyang pananaw, nag-iba. Doon ako nagtaka, sabi. Nagkaganon, samantalang hindi naman yan ganyan dito sa bahay, Diyos ko po. Halos dito lang yan nagmumukmok sa kwarto. Hindi yan mahilig maglabas-labas eh. Hindi talaga. Pag tuwing church namin, church day, doon lang yan siya lalabas, magcha-church. Pero after nun, hindi na yun mag-ano, sabi nga, lakot siya, punta man ako sa ganito, punta man ako sa ganito. Hindi yung gano'n eh. Pero nung nakapasok siya ng trabaho, nung pagkatapos niya mag-aaral, nung nakapasok na ng trabaho, hindi pa yun eh. Hindi pa naman siya gano'n na hindi na umuwi. Umuwi pa yun siya araw-araw, mga ka-business. Yun nga, yung nabanggit ko naman to sa mga dating vlog ko na, yun nga, yung nag-declare siya na dahil sa yung trabaho noon ay nasa Quezon City, ay sabi niya ay mas minainam niya mag-stay na lang. Kasi, mga ka-business, kasi sabi niya, sayang ang pamasahe araw-araw. Malaking bagay din kasi maisisave niya yun. Kumbaga sa pangkain-kain na lang sana. Tapos, nakakapagod na uwi araw-araw kasi medyo napalayo na siya eh. Dati kasi dito lang siya sa parteng Caloocan nung nag-call center. Eh, napalipat siya ng parteng Quezon City, napalayo. Ngayon, eh, gusto niya nang mag-stay na lang para hindi na rin siya mapapagod kasi siyempre di ba pag umaga kasi ang call center laging gabi ang pasok niya eh. Pagdating ng umaga sa halip na itulog na lang sana niya agad eh magta-travel pa siya dito, so makarating siya dito anong oras na, lalo pat naipit siya sa traffic. So ilang oras na lang din itutulog niya, babalik na naman siya kinahaponan, balik na naman siya ulit, so nakakapagod nga naman. So sabi ko sige, pinayagan ko siya mga business na mag-stay na lang doon sa mismong building na pinapasokan niya. Kasi mayroon daw doong mga kwarto-kwarto doon na ang karamihan doon ay mga nag-stay din. Mga kasama lang din niya halos sa mga trabaho. Magkaiba-iba lang daw yung tinatawag na ID ano doon. May tawag doon eh. Ano bang ID number ba yun? Magkakaiba-iba ang So, nung nagbanggit siya ng ganun, eh, wala akong ibang sagot kundi sabi ko, sige. Para makakatipid nga. Eh, umuwi pa naman siya nun eh, mga ka-business. Umuwi pa siya. Kada isang linggo, nauwi siya. So, okay. Sabi ko ako, mas okay na yung kakulang dahil nakakatipid ka nga sa pamasahe mo. At hindi ka rin pagod araw-araw kasi nga panggabi siya lagi. Di okay pa naman yun. Nung bandang huli na, naging madalang-dalang na. Di, okay lang din. Wala lang ako doon sabi na nagtanong lang din ako. Parang madalang ka na umuwi. Ang problema doon. Isang sagot lang naman niya sa akin ay namin ng mama niya. Sagot ng mama niya, sabi niya, tinatamad lang akong umuwi pa. May mga pagkataon na tinatamad ako kasi kumbaga sa halip na ibiyahin niya dito, itulog niya na lang daw doon maghapon. Kasi kinabukasan, babalik din naman daw uli. Parang napapagod siya, sabi ko, okay lang, hindi ko pa rin sinanon nun. Hanggang sa, yun na nga, pautay-utay na, padalang na. Doon ako medyo kinakabahan. Tapos pagka, yun na nga, nagsimula ng kung tawagan siya ay laging busy na yung na yung cellphone niya. Hindi na makontak basta-basta. Kaya yun na nga, in shortly mga ka-business ay ito na nga, dumating na nga sa punto na talagang hindi na nag-uuwi. Eh siyempre bilang magulang magtataka ka at kakakabahan ka nga naman talaga. Kasi yung kanyang harap buhay ay hindi mo alam kung ano ba talaga, no? Yun ba talaga ay trabahong legal o trabahong illegal na ba? Yung mga ganun. Na hindi mo alam, baka mamaya nahawakan na pala ng mga hindi kanais-nais o no?
Yung, alam nyo na po yung ibig kong sabihin, mga ka-business. Tapos mabalitaan mo, bigla-bigla na lang mag-message. Pero parang pag nag-message siya, ay tila baga bang, ewan ko lang nasa isip ko lang naman ito, hindi naman din ako nagbibintang. Parang kontrolado, mga ka-business, parang ganun. Limitado ang kanilang paggamit ng cellphone. O kung makagamit man sila, maaaring may nagbantay, mga ganun. Yun, sa isip ko lang naman. Pero bakit kasi, yung bang parang ang tipid nilang gumamit sa cellphone, doon ako nahihiwagaan eh. Bakit parang ang tipid nilang gumamit sa cellphone? Hindi kaya ay nahawakan na sila na isang sindikato? Pwede silang makatawag sa kamag-anak nila o sa kanilang mga magulang o makapag-chat sa kanilang magulang, kaya lang limitado yung mga ganun. Hindi ako nagbibintang, pero nito ba nasa isip ko lang. Siyempre bilang magulang kung ano-ano maiisip mo. Hindi kaya ganun, no? Kasi imposible talaga eh. At saka kapag mag-message sa amin o chat, no? Chat. Hindi pa po pwedeng video call, yung gano'n. Bakit hindi po pwedeng ipakita ang kanilang mga mukha? Marami akong katanungan, mga ka-business. Bakit hindi ipakita ang kanilang mga mukha? Di ba pwedeng video call, di ba? Parang bagang, sabi ko nga sa isip ko lang naman ito eh. Para bagang ayaw ipakita ang kanilang location, ayaw ipakita ang kanilang yung kung ano itsura ng building, parang ganun. Di ba pwedeng mag-video call sandali na naka-live talaga, makikita mo. Hindi makakausap mo siya pero walang camera. Kundi naman kaya chat lang. Para bagang kinokontrol sila, mga business. Yun ang nasa yung pag naramdaman ko, parang ganun ang nangyayari sa kanila o sa kanya. Kasi kung bakit ko to nasabi rin, kasi mayroon na kaming yung kakilala lang din namin dito, yung tindahan, madalas kami doon bumibili. Kasi alam din kasi niya nga ang nangyari sa aking anak, no, na hindi nag-uuwi, no? So natanong niya sa akin, ang anak mo ba ay kapag tumatawag ay nakikita niyo ba yung mukha nila? Nagpapakita ba sa video? Sabi ko hindi. Sabi niya parehas tayo ng yun nga, ng pangyayari. Kasi ang kanya naman, yung kanyang pamangkin, mga ka-business. Ang pamangkin din daw niya ay ganun din. Hindi mo makakausap na magpakita ng mukha kapag ka nag-video call. Hindi nagpapakita. Ang iniisip din niya, yung katulad din sa naisip ko, na sabi niya, 90% na talagang hinawakan sila ng sindikato. Bakit ka mo? Kasi pagka tinawagan, pagka sinagot, walang video, boses lang. So pareho kami ng naisip, no? O hindi man ito na binibintangan natin ng mga ganang mga ganoong call center. Hindi naman tayo nagbibintang na ganon ang kanilang pero bilang magulang ang sabi ko na makapag-isip-isip ka na hindi maganda bakit ganon? Tapos kadalasan nga lang chat
Chat lang talaga, hindi sila makapagtawag. Bakit kaya? Bakit ganun? So bakit hindi na tayo magtataka mga kabisnes? Dahil napakaraming pangyayari na dito lang sa Metro Manila o sa mga karating probinsya pa, may mga nare-raid ng ganoon kasi. Kaya hindi maiwasang mag-isip din ako ng ganoon na baka nga ang anak ko ay nahawakan talaga ng sindikato. Kasi hanggang ngayon, chat lang. Sila ni Kuya, yung kapatid niya, si Dudong. Chat lang sila. Si Dudong, hindi naman nagtatanong-tanong ng kasi siyempre, bilang na rin, baga hindi na lang niya tinatanong ng ano-anong mga bagay-bagay. Basta, kumustahan na lang sila. Sapat na. Pero magtataka ka kung bakit ganon. Ayaw ipakita niya ng mukha. Ano bang meron sa paligid nila? Ano ba yung lugar nila? Ba't ayaw ipakita? Parang di ba mga kabisnes, kaya mag-isip. Bakit ganon? May nagbabantay ba sa kanila habang kinakausap namin sila? Mayroong nagko-control ba? O pwede kang makipag-usap sa mga magulang mo pero walang video. At saka wala kang banggitin na kung ano-ano. Ganun ba yun? At saka ang pinagtataka ko, noong kasagsagan nakaalis kami dito para hanapin siya, no? Noong pa matagal na, sa panahon pa yun ng, panahon pa yun ng, hindi ko sabihin, matagal na panahon ang kasama namin noon ay si Kuya. Buong team kami halos noon na naghahanap sa Makati kasi ang address ay Makati. May binigay siyang address, pero nung hanapin na namin, hindi tugma, wala address na ganun. Anong ibig sabihin nun? Kung mag-isip ka nun, nagbigay, sa isipan ko lang ulit baka maaring taktika nung mabigay ka address, kunwari, pero yan ang ibigay mo, magkuha address na ibigay mo. Huwag mo sabihin ang totoo. Tila baga may nagmandato mga kabisnes. Grabe no, talamak ang ngayon, yung mga ganoong pangyayari mga kabisnes. Sabagay, di na nga tayo magtataka dahil nga marami nang na-raid na ganoong mga establishmento mga kabisnes. Sana Jamila kung ano man yung nangyari siya dyan, lakasan mo loob na, lakasan mo loob, umalis ka riyan, huwag kang matakot. Pwede natin silang isuplong sa batas. Kung ano man yun. Huwag kang matakot na sabihin sa amin. Kasi wala naman tayong ginawang masama Kung sakasakali lang, no? Kung sakasakali lang. Gumawa ka ng paraan para makaalis ka riyan. Huwag ka, sabi ko sa'yo, huwag kang matakot. Wala tayong dapat ikatakot.
kung wala ka namang ginawang masama sa kanila. Sana anak ka, kung mapanood mo to, gumawa ka ng hakbang. Huwag kang matakot. Kasi iba ang pakiramdam ko na kay. Nagduda talaga ako, hinawakan ka ng ano eh. May mahawak sa iyo dyan eh. Gawa ka ng paraan, uwi ka rito. Dito tayo maghanap buhay. Tulong-tulong tayo. Huwag lang yan ganong trabaho. Hindi maganda yan. Hindi ka na hindi ka na nakakapag-church, no? Ayan pa naman ang pinakamalaga sa lahat. Yan patuloy ang hindi mo nagampanan. Basta, dito lang kami, mama mo, yung mga kapatid mo. Kung ano man yung takbo ng ano mo dyan, trabaho mo dyan. Huwag kang matakot kung sa isip ko lang din. Kung tinatakot ka, huwag kang matakot. Kung tinatakot ka o ano sa'yo, huwag kang matakot. Sabi ko sa'yo, huwag ka talagang matakot. Ano yung kinakatakot mo? Sila, natatakot ka sa kanila. Uwi ka na rito sa madaling panahon. Uwi ka na. Maraming trabaho dito. Huwag ka na maghangad ng ganong trabaho. Sabi mo malaki sweldo. Hindi ako maniniwala nun. Sabi mo malaki sweldo. Wala yan. Pinapahirapan lang kayo dyan. Sa trabaho na yan. Huwag kang palinlang sa kanila. Umiska po ka riyan. So yun po mga kabisnes, nandito na lang mga kabisnes naming binamahal. Pasensya na po. Medyo naging emotional lang ako mga kabisnes. Siyempre namimiss ko yung anak ko eh. God bless po sa ating lahat mga kabisnes naming binamahal. Bless Lord po, Kabisnes Official, Kabalins TV, Kabisnes Family, Mrs. KB Official at sa lahat ng mga kagwangs. Ang iyong abang lingkod, mga kabisnes naming minamahal, Kagwang Boknoy Official. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Subscribe na po kayo mga kabisnes. Support po Kagwang Boknoy Official at sa lahat ng mga vloggers sa buong Kabisnes Family. Alright? Birapan at mga kabisnes naming minamahal. Bye-bye po. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, kabisnes, bisis kabisnes, Papa Dios TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.